Ngayon, pag-usapan naman natin ito yung sinasabi kong tungkol kay Zero. Talagang, wala naman nakakaalam kung sino yung Zero ngayong kapanahunan. Kaya ganitong kuwan natin. Ibatay muna natin ito doon sa kuwan ng Ecclesiastes, yung mga ngaral. Anong pakinabang meron ng tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginawa sa ilalim ng araw? Isang salin lahi ang yumayaon, isang salin ng lahi ang darating. Ngunit ang lupa na tili magpakailanman, hindi nagbabago. Tila totoo ito sapagkat ang minisyon ko ay tila karugtong doon sa nangyari doon sa nuno ko. Mahirap kasing paniwalaan ito ng mga tao eh. Kasi yung sabi ko, sila ay nakabatay lang sa mga nakikita. At kung wala makita, sasabihin nila chismis. Kasi nung nabubuhay pa ang tatay ko, madalas niya ikwento sa akin ito eh. Hindi naman kami nanirahan sa Bicol noon eh. Ang sabi sa akin ng ama ko, tuwing kabilugan ng buwan, ay lumilitaw yung isang malaking gulong ng kariton. Ayun, ang ginagawa naman daw ng nuno ko, naglalaban sila. Pilit na pinatutumba yung kariton, yung gulong na yon. Ngunit hindi naman niya nagawang ibagsak yung itumba eh. Hanggang sa nakamatayan na niya. Ay, sipon pa rin ako eh. Kung gayon, yung nangyari ay siya din mangyayari. At yung nagawa ay siya din magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw eh. Sasabihin nila meron, wala. May bagay ba na masasabi ang mga tao? Tignan mo ito. Ito ay bago. Oh, yan ang sabi. Nayari na nga ang mga panahon ng una sa atin. Walang alaala sa mga darating na salinlahi. Sa mga dating salinlahi. At magkaroon man ng huling salinlahi na darating ay yung darating pagkatapos yung nangyari na. Itong nakikita mo sa Ecclesiastes 1:9 hanggang 11. Kung ang gulong ay bilog, nangangahulugan, ito ay zero. O, zero. O, wala. Di ba ang zero ay kasintunog ng zero? O, yun ang sinasabi ko. Sasabihin ngayon ninyo, masyadong pilosopo. Hindi. Kasi kailangan marunong kang mag-interpret. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong manunobos, na siyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay. Nagladlad na mag-isa ng langit at naglatag ng lupa. Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling at pinapaging ulol ang mga manghuhula na nagpapaurong sa mga pantas at nagpapaging kamangmangan ang kanilang kaalaman na nagpapatatag ng salita ng kanyang lingkod. Kailangan talaga maiayos yun. Ito eh, na nagsasagawa ng payo ng kanyang mga sugo na nagsasabi tungkol sa Jerusalem. Siya ay tatahan
At tungkol sa mga bayan ng Huda, mga tutuyo, at aking ibabangon ang mga sirandakon niya yun. Kaya nga sinabi lilinisin yung daan. Na nagsasabi sa kalaliman, ikaw ay matuyo. Aking tutuyuin ang iyong mga ilog. Na nagsasabi tungkol kay Zero, siya ay aking pastor. At isasagwa ang lahat kong kaligayahan. Na nagsasabi tungkol sa Jerusalem, siya ay matatayo. At sa templo, ang iyong patibayan ay malalagay. Yan ang nakukuhan mo doon sa Isaiah 44:24 at saka 28. Ang karugtong niyan, yung sinabi ko nung nakaraang video na yung Isaiah 45. Kayo ay nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos at magsitagap kayo ng pangako. Sino ba ang nagtitiis? Hindi ba yung mga mahirap lamang? Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Sino yung darating na yun? Yan ang sinasabi ko, hindi si Jesus. Si Jesus matagal na nandito. Kung maunawaan ninyo, kasi hindi ninyo inuunawa Ang alam lang ninyo, letra for letra. Kung ano nakasulat, yun lang. Wala kayong pangunawa. Kaya tama yung sinabi, pinagiging ulo lang inyong kaalaman ng mga kamangmangan nyo. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Yan, ang bigat nun. Kailangan sumunod ka. Kung ano man ang pinag-utos sa'yo, gawin mo. Hindi mo na pwedeng ipagpaliban. Ngunit tayo ay hindi doon sa nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Makikita mo yun sa Hebreo Sa Hebreo 10 36 hanggang 40. Ganito naman ang sabi ni Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Paano natin matatagpuan ng tunay na daan kung hindi natin alam ang katotohanan? Yan ang katanungan ko Siyempre, alamin mo muna yung katotohanan. Kaya nga maraming naligaw Kaya ang tao mas pinili yung maluwang na daan. Sapagkat ang pintuan at malapad na daan ay papunta sa kapahamakan. Hindi nila alam yun. Dahil nga dyan sa salitang Juan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At dinaaranan ng marami. Ngunit, ang makipot na pintuan at makitid na daan ay papunta sa buhay. Ay kukunti naman ang dumaraan doon. Yan makikita mo sa Mateo 7:13 hanggang 14. Kaya maliwanag na mali ang sinabi ni Jesus. Dapat mauna yung kwan. At upang bilang patutuo yan, nasa aklat ni ng 1:1:5 sa 1-8, diyan ninyo makikita na si Jesus matagal na nandito. Dahil ngayon sinalaksak siya dito. Makikita mo yung lumabas sa tubig at dugo. Yung tubig, yan ang matandang tipan at yung dugo, yan ang bagong tipan. Ang espiritu ng katotohanan, ang tubig ay matandang tipan. Yun na nga sinasabi ko. Samantala ang dugo ay bagong tipan. Kaya unawain ninyo, kung gayon may ikatlong tipan. Ito yung katotohanan. Yan ang mahirap sa mga hindi nila alam yan Pagkatapos sasabihin ninyo ligtas na, putangin nyo.
Kaya ito yung ikatlong tipan. Itong sinasabi niya. Narito, aking sinusugo ang aking sugo. At siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay buong bibiglang paroroon sa kanyang templo. O, kung bigla siya paparoon sa kanyang templo, nangangahulugan, magsasakatawan tao siya. At sino naman yun? At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya'y dumarating. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino yung Panginoon ng mga hukbo? Hindi rin ninyo alam yan, mga religion kayo. Mga tanga-tanga kayo, sinasabi ko. Ayaw ninyong aminin na tanga kayo eh. Ang alam lang ninyo, letra for letra. Nakakahiya kayo. Hindi kayo marunong mag-interpret. Ngunit sino makakatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino naman ang tatayo pagka siya pakikita? Sapagkat siya ay parang apoy na mangdadalisay at parang sabon ng tagapagputi. Yan makikita ninyo sa Malakya 3:1 hanggang 2. Kung gayon, kailangan natin ibatay ang zero sa Jerusalem. Ngunit doon sa aklat ni Ecclesiastes, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Ang hinahanap ng Diyos, ang nakaraan na. Kaya hindi pa rin ninyo maunawaan yan kung hindi ninyo kukukanin. Kailangan bahagiin natin sa tatlo. Itong Jerusalem. Kaya yung pagkatapos USA at saka Lem. Kung ang hinahanap ng Diyos ay yung nakaraan na, ito yung Kaya ang una natin i-interpretin dyan ay yung USA na siyang binubukalan ng gatas at pulot. Yan ang napuntahan ni Josue. Hindi kasama si Moses dyan. Samantala ang Lem ay kailangan maunawaan mo din mula sa spiritual tungo sa material. Ito nga yung ay ikalimang titik yan sa mga alpabetiko at yung B, ikalimang numero naman sa mga Romano. Na siyang bagong Kaya ito ang bagong Jerusalem, itong LBM. Hindi yung nagtataya, kundi Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya ang ay siyang kuta ng Jericho na hinahanap ng Diyos. Kasi napakahalaga yun yung sabi niya, yung unang hinahanap niya. Kung nakatayo ang gulong, 0. Pero hindi napatumba ng nuno ko Kaya ang panyan, pag nakatumba naman, 0 pa rin. Kung sino nakapagpatumba, din siya si 0. Kasi ibang taktika ko Hindi mo dapat labanan kagad yan dahil may persa yan spiritual yan, may persa. Ikaw laman, material. Kaya mahirapan ka. Ang ginawa ko, upang hanapin ko yung kapangyarihan ng gulong na yan. Pag nakuha ko yung kapangyarihan niya, madali na mapabagsak. Yan ang ginawa ko. Ngayon, saan ngayon nakabata itong ito? Pag nakatumba na yung gulong. Yung spiritual healing, yan ang sinasabi ko, hindi ninyo alam yun, yung spiritual healing na yan. Tinatawanan ninyo, ayaw nyong paniwalaan, di bahala kayo. Yan lang naman ang sinasabi ko Kasi napakahirap yun
Ngayon, paano natin malalaman kung ano ba ito? Ano ba yan spiritual healing na yan? Yan yung sinasabi ko na bautismo yan. Dahil pag nagampanan mo yon, makikita mo yung pinanganak muli, ay makikita mo yung kaharian ng Diyos. Pero ang problema mo ngayon, paano gagawin mo para makapasok ka? Mahirap, hindi ba? Hindi ganun kadali yan. Kaya nga, yung hindi alam ni Jesus ito eh. Ito yung nakakakuan sa 1:3 hanggang 1 hanggang 5. May isang lalaki nga sa mga Pariseo nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng Pariseo yan. At naparoon kay Jesus at kanyang nagsabi, ito yung sinabi niya, Rabbi. Ibig sabihin ng Rabbi, guro. Nalalaman namin ikaw isang guro mula sa Diyos sapagkat walang nakakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban sa kung sumasakay niya ang Diyos. Pero ito naman sinagat ni Jesus. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa inyo, maliban ng tao'y pinanganak muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Pero paanong paraan niya yung pinanganak muli? Itong mga born again na ito, mga tanga-tanga din. Ipinanganak ka ba? Ilublob ka sa tubig, pinanganak ka na? Pagkatapos sasabihin ninyo, ano nakita mo? Sasabihin, lulublob. Pagkatapos, ikukuhan ka, iaahong ka. Sabihin sa'yo, ano nakita mo? Ay sabi mo wala. Ilulublob ka uli. Ngayon, kailangan magsinungaling ka. Pag sinabi mo sa Jesus, yan, kukuhanin ka na. Sasabihin niya, binibinyagan ka na. Bibinyagan ka na. Anong pangalan mo? Pero iba yung pagbibinyag ng Katoliko. Kasi naintindihan nito ng Katoliko eh. Dahil ang yung pagbibinyag ay pagkukan lang ng pangalan, pagkakikilanlan eh. Ngayon, ganito naman ang sabi niya. Kung paano siya makakapasok. At sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao ay pinanganak muli, yung sinabi ni Nicodemo na paano ipapanganak muli ang isang tao? Papasok pa uli sa kanyang tiyan? Hindi. Paano kung matanda na? Paano makakapasok sa tiyan? Hindi. Pagkatapos ipapanganak, pumasok ipapanganak mo kasi hindi naiintindihan ng mga nito eh. Hindi naiintindihan ng mga mga religion eh. Kaya nga sabi ko mga tanga-tanga ito eh. Walang alam. Ilublob pagkatapos yun ay gawa ni yan eh. Yung ginagampanan ninyong pinanganak muli, yan ay yung bautismo ni Juan Bautista eh. Kaya nun, yung bautismo na yun? Yung bautismo na yan ay lang yan. Parang kumbaga sa baboy, nahugasan na. Napaliguan na. Ngayon, kumanuli sa napaliguan na, kumanuli sa ilog. Nung pagkuhan sa ilog, nahugasan na.
Pero bumabalik uli eh. Naghahanap uli ng pusali eh. Yan ang baboy. Eh paano naman yung aso? Yung aso. Oh, na yung isinuka niya, kinakain niya uli. Kaya yung sinasabi, yung mga pastor na yan, eh bumabalik uli sa kamangmangan. Kaya yan ang kung dyan eh, napakaliwanag eh. Ngayon, saan mo makikita naman yung kwan na yan ha, bumabalik ulit sa pusali. Yung kwan. Di, yung kwan. Yung sa 2 Pedro 2:22. Yan ang kwan yan. Napakabigat niyan. Paano pangyayari kung inilarawan sa kuta ng Jericho? Oh. Kasi, nung makubkob nila yung kuta ng Jericho, itong mga Israelita sa pangunguna ni Jose, ay yon ang ginawa nila. Ang bilin sa kanila, ligirin lang. Liligirin, minsan sa isang araw. Pagligid niya ng isang araw, wala silang sasabihin. At gagawin nila ito ng 6 na araw. Liligid sila. Pagkatapos maligid, wala din silang hindi sila kumikibo. Pero doon sa ikapito, yun ang pagligid nila yung ikapito, isisigaw nila bago yung pangalan ng sisigaw sila hanggang sa magiba yung kuta ng Jericho. Saan nakakuha niya yung kuta ng Jericho na yan? Ngayon, kung ikukuha mo doon sa Alpha Omega World Martial Program, ang Group of 5, yan ang pinahiram ni Marcos. Kaya huwag nyo sabihin, hindi ko pinagpapaniwala yung mga China na yung mga gegerahin na, mga palabas lang nila yan, ginugulo lang kayo eh. Paano makikipagdera ang isang bagsak na ekonomiya? O, isipin na lang ninyo. Kaya yan ang kwan, hayaan na ninyo yung mga kwan na yan, huwag ninyong pagpapaniwalaan yan. Mga gawa-gawa lang naman ni Marcos yung mga kwan na yan eh. At saka nisipin yan, Nanda's line na yan, yung agawin kung wari. Pero magkakasabwat yan eh. Yung style ni mga Marcos. Kung wari, away-away. Ay, mahirap paniwalaan yung mga bagay na yan. Ngayon, paano naman kung spiritual healing? Ito naman ang sasabi ko. Kukuha ka na isang tabong tubig. Paiikot mo. Ngayon, bilog din. Kailangan walang putol. Maganda pagkabilog. O, pagkatapos, lalabas ka ngayon doon. Mula doon sa nabilugan na yung pinaikot mo. Parang ikinulong mo ang sarili mo. Pero lalabas ka, wala kang sasabihin. Paano mangyayari yan? Bakit ganon? Kasi, yung espiritu na manlilin lang sa'yo, may iwan doon. Anim na beses mong gagampanan yan. Kaya nga, pero yung Group of 5, lilima. Paano yung 6? Yung ika-6 ay yung Batikan. Ngayon, pag napag-ikot na gano'n, may iiwan doon yung espiritu, lalabas ka. Ngayon, kung hindi ka naging matuwid, ay hindi makakalabas itong espiritu na ito. Yan ang sinasabi ko, spiritual healing. Makukulong yung gumagawa ng espiritu na kwan eh. Gumagawa ng espiritu ng yung sakit eh. Karamihan, ang mga sakit natin, gawa lang ng mga espiritu yan. Kaya yun, may iwan sila doon. Kung hindi ka tumino, yun, yung kaluluwa mo, at yung kwan mo, yung espiritu na kulong doon, pupunta ngayon doon sa kalaliman. Kaya nga doon sa Bohol, merong malaking butas eh.
na sinasabi nila. Sabi sa deuterium daw dahil may umaapoy doon. Hindi. Hindi yun. Kaya pumupunta doon. Doon sila papasok ngayon. Pero kung naging matwid ka, diyan sa kwan na yan, lalabas din yun. Makakalaya yun. Yung espiritu na yun. Ngayon, 6 na beses yan. Di bali, 6 na espiritu magkukwan. Pero yung ikapito, ang kanyan, gigibain mo na. Yan ang nakakwan sa jubileo. Kaya nga pinaikli na ng panahon para mayroong makaligtas eh. Oh. Ayaw ninyong paniwalaan. Di ano ba naman sa akin yan kung ayaw nyo. Oh. Nasa inyo yan. Malaya lang kayo. Alangan naman na iyakan ko kayo. Kaya yan ang mga nangyayari ngayon. Sino naman, ano naman ang pangalan nung kwan? Kataas-taasan. Oh, yan. Hindi ko din pwedeng sabihin yan. Dahil baka gamitin ng mga religion eh. Kailangan mag-iba muna ng religion para doon ko babanggitin yan. Yan Panginoon ng mga hukbo. Yun ang impinito Diyos. Yun ang magsasakatawan tao. Yan sinasabi ko. Doon papasok yung kanyan, yung espiritu ng katotohanan. Kaya mahirap eh. Oh. Pinaniwala yung kaya nga naintindihan ng Katoliko yan, kaya hindi niya ginagamit yung bautismo na yan. Oh. Dahil lumalabas mangmang eh. Oh, yung mga pastor, yung mga ministro, mga gunggong ang labas nila eh. Kaya nga yung ay yun naman naniwala. Nakakasiguro ka ba na na hindi magkakasala uli? Magkakasala uli yan. Kaya malayong malayo. Kaya nga sabi ko, yun ang spiritual healing na pinipromote ko. Kaya nga sabi, yung liligirin ang bayan. Lahat na lalaking pandigma na liligid minsan sa 6 na araw. Oh. Dito nakabatay ngayon yun. So grupo 5 at saka 1. Wala silang sasabihin. At sa ikapitong araw, ay hihiyaw at sasabihin ng malakas ang pangalan ng kataas-taasan. Oh. Sasabihin mo ngayon. Pero anong pangalan? Yan ang magiging problema ninyo. Kasi sino nakakaalam? Kundi ako lang. Yung Panginoon ng mga hukbo. Alam ba ninyo yan? Hindi ninyo alam yan. Kaya kung sasabihin mga iglesia, ligtas kayo. Ang layo. Oh. Sasabihin, yung blog. Ang Biblia, hindi nga ninyo maintindihan yan eh. Oh. Kaya nga, akala mo, siraulo kayo. Tangina nyo, pare-parehas kayong mga religion, mga siraulo kayo. Wala kayong alam, sabihin ko sa inyo. Dahil kung alam ninyo, maging si Jesus, bulaan yan eh. Oh. Dahil yung sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Malabo yun. Paano? Yun na nga sinasabi ko eh. Kailangan malaman mo muna yung katotohanan. Oh, para alam mo yung kung anong daan ang pipili mo. Kaya maraming nalinlang eh. Oh, ang dami nalinlang dito sa dan sa salitang yan. Oh. Natapos binigay, makitid na malabo yun. Kaya nga, ang dami doon pumupunta lahat, doon sa maluwang na daan eh. Upang sa ganun eh, makaligtas sila eh. Oh, dahil mag-uunahan sila eh. Yung makipot, paano ka ngayon lulusot? Kaya nga sabi ko, kailangan malaman ninyo lahat ang katotohanan. Unahin muna yung katotohanan, bago yung daan, bago yung buhay. Oh. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggang kung hindi mo maganap itong bautismo na ito. Oh. Yung bautismo ipinanganak muli at saka yung bautismo
sa tubig at espiritu. Hindi rin alam ni Jesus. Oh. Kaya nga mga iba-ibang sinasagot niya. Basahin ninyo doon sa kwan. Doon sa 1:3 hanggang 5. Basahin nyo. Oh, kung may nalalaman siya, wala siyang alam. Dahil yan, ilinihim yan. At lulutang na lang yan sa pagdating ng panahon. Kaya kailangan malaman kung malaman ninyo ito, diyan pa lang kayo makakapasok sa karya ng Diyos. Kung hindi ka makapasok, ligtas ka ba? Kalukuhan. Oo. O hindi ba? Manalo? O ligtas ka ba kung hindi ka makapasok sa kanyang kaharian? Ang daming kagunggungan itong mga religion na ito eh. Lahat kayo, puro kayo mga gunggong, wala kayong alam. O sige na.